Hello everyone, ako si Dexter Braganza. So, ngayong araw na ito ay magandang araw po sa inyong lahat. At ang araw na ito ay linggo. So, mag-preaching lang tayo ng sandali dito. So, ako po mga kaibigan ay meron lang akong nalalaman tungkol sa meron lang akong konting nalalaman sa Bible at tinuruan din ako ng pastor ko nung una nung nasa Open Door Bible Baptist pa ako. So ako mga kaibigan, ako po si Dexter Braganza mga kaibigan, mga kapatid ko diyan. Ako si Dexter Braganza na taga Negros Occidental po ako. Isa lang po akong mahirap na tao dito at nagpupursige po akong nag-vlog dito at medyo nahihiya pa rin akong maharap sa camera kapag nagsasalita ako. So ito pong vlog ko mga kapatid, ito po ay tungkol sa so nabasa nyo dito sa sa YouTube channel ko na this is channel about the exercise, self-defense, reaction video at pre-preaching. So hindi lang ako nagre-reaction video dito. So nagpe-preaching din ako. So nagre-reaction video ako. So sa katulad din ng idol ko si Mr. Shobaldi. Nagre-reaction video ako ka Pinoy Mystery Channel at sa iyong araw channel. So kung ano pong marinig niyo sa isasalita ko ngayon ay okay lang po kung mag-comment kayo ng masasakit sa akin. So okay lang, hindi ako gumaganti sa inyo kasi mabuti naman akong talagang tao hindi naman talaga ako gumaganti sa mga comment kahit nga ako pa ay awayin pero hindi lang ako. Pero iba na yun kung physical na talaga, yung sinasaktan ka na talaga. Siyempre kung sinasaktan ka, saktan ka na, physical. Siyempre, depensahan mo sarili mo. So hindi yan self-defense ang tawag diyan. So iba na yung kung sasaktan ka tapos papatayin mo siya, iba na yun. Hindi na self-defense ang tawag doon. Self-defense ang tawag doon, pero makukulong ka pa rin. So ang tatalakayin natin ngayon, so ako po ay hindi pa ako katulad ng iba diyan na vlogger na marunong mag-edit ng mga video na 'di ba nakikita niyo naman sa ibang vlogger diyan na kapag nagsasalita sila. So ako nagsasalita ako ngayon, so mayroon silang video na ipinapakita. So ako po hindi pa ako marunong niyan. So nag-aaral pa lang ako. At itong cellphone ko ay original tong cellphone ko, pero hindi ako talaga marunong mag-edit. So hindi talaga to na hindi talaga ako, wala pa akong laptop. Kaya hayaan niyo kapag may laptop na ako, habang nagsasalita ako, mayroon akong video na ipapakita sa inyo. Okay, so kung trip niyo ang ganitong klaseng video ko, mga kapatid, mga ka-faith dyan, kaya mag-like, share, and subscribe ka na sa YouTube channel ko. So mayroon ako dyang reaction video mula kay Pinoy Mystery Channel sa ilalim. So kung halakayin nyo dyan ang nasa ibaba ko na mga video ko. Meron dyang self-defense, exercise, may short video ako dyan. Okay, so may iba na naman tayo ngayon. Okay, ang ating tatalakayin natin ngayon ay ano ba talaga ang gagawin mo? Ano ba talaga ang gagawin para ang kaluluwa mo ay tatanggapin sa langit? Okay, so ganyan ang topic natin ngayon. So habang buhay po tayo mga kapatid, mga kapit diyan. So habang buhay tayo, gumawa tayo ng magandang ehemplo. Gumawa tayo ng
kabutihan sa ating kapwa. At ang pinaka-importante talaga ay magdasal tayo, maniwala tayo sa Jesus, sa ate at sa Diyos Ama. So, sa aking opinion, ako lang mga kapatid, ang naniniwala ako kay Jesus, ating Diyos Ama. Hindi ako naniniwala sa ka Mama Mary, naniniwala naman ako sa kanyang Mama Mary, ka Saint Pete, sa mga apostolis niya, San Vicente Ferrer, Santo Niño, at ano pa dyan, santo dyan. Pero ang dapat talagang paniwalaan natin, ang dapat talagang luhuran natin, at dapat nating puriin natin ang ating Panginoong Hesus at ang kanya at Diyos Ama. So merong mga yung iba, yung kasi ako ngayon Katoliko na ako. So yung ibang reliyon ay meron silang paniniwala nila na ito daw si Jesus ang at Diyos Ama ay iisa. So hindi ko naman kinukontra yon. At meron ding nagsasalita na ito daw, meron pa daw nas nauna sa ating Panginoong Hesus no mga nung una ng Mesiyas. Meron pa daw nauna na 12 sila ka Mesiyas na ipinako din sa cross. So sa pagkakaalam ko mga kapatid, kung sa Bible lang basihan natin ay itong ating Panginoong Hesus lang ang nalalaman ko talaga. Nung nakikita ko din sa sa TV, sa mga pelikula, na ang Panginoong Hesus lang talaga ang nakikilala nila talaga na nagpapako sa cross at nagpreaching sa dahil ka sa ating Panginoong Hesus ay ininto na siya ang daan at ang katotohanan, wala nang iba. Siya ang daan patungo sa kanyang Ama, yung Ama niya, yung naglikha talaga dito sa ating mundo. Siyempre silang dalawa. Kasi sabi dito na gumawa tayo ng kawangis natin. Yung tinatawag na natin, siyempre dalawa sila. Panginoong Hesus at kanyang Diyos Ama. Wala yung hindi yung kasali ang anghel. Hindi yung kasali ng ibang mga diyan, ibang nasa langit diyan. So sila lang dalawa ang mas makapangyarihan talaga. Kaya sila lang ang ating luluhuran at puriin. Okay, so ang pinaka-punto natin diyan ay para para mapunta talaga ang kaluluwa mo sa langit, ay maniwala ka sa ating Diyos Ama, sa ating Panginoong Hesus. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan at maging maawain ka sa mga mahihirap, matulungin ka sa mga mahihirap, at wag nang habang tumatanda tayo. So hindi naman tayo tumatanda, hindi naman tayo habang buhay, kasi tao lang tayo, buhay, mamamatay din tayo. Habang tumatanda tayo ay walain na, itakwil na natin ang kasalanan. So ako mga kapatid, hindi ako perfectong tao. Makasalanan din ako. Pero hindi ako pumatay at hindi ako nagnakaw. Kasi mga kapatid, hindi ako din ang agaw ang asawa ng may asawa. Kasi alam niyo mga kapatid, kapag nagnakaw ka sa kapwa mo, ay inaapakan mo ang dignidad ng kapwa mo. Inaapakan ng tao. Kapag pumapatay ka naman, ay hindi ka Diyos. Bakit ka pumatay? Ikaw ang kumuha sa kanyang buhay. So malaking kasalanan 'yon. Diyos, kahit na kahit na self-defense yan, kahit nga basta hindi ka pumapatay ng tao, kasi sabi dito, ang Diyos lang ang may karapatang kumuha sa ating buhay. Ayan, yan sa Ten Commandments. Huwag ka ring
huwag ka ring mangagaw na may asawa. So karamihan din natin, karamihan yan dito sa atin, na siyempre lalo na itong mga babae at lalaki, yung iba nagagapuhan sila sa yung babae, madali silang magagapuhan sila sa lalaki, kisigan, diba? Ito naman lalaki, magagapuhan sila sa kagahantan sila sa mga babae, mga sexy. So, karnal yan kasi nakikita yung ibang tao, yan nakikita natin diyan sa yan siya ay ito pala babae ito, mabait to siya, sexy, maganda. Itong lalaki to, gwapo. Sana siya na lang ang naging asawa ko. Kanang gusto ko siyang makamit. Ganyan, kahit na may asawa na ako. So hindi tama yan. Kasi kapag kapag nahuli kayo, ang kahinantungan diyan ay away, o di ba? Magpapatayan kayo mag-asawa. So okay. So ayun na nga, unang kwento natin dito sa tinatawanan lang nila ito ang mga propesiya. So ito pala sa sa Old Testament, mahigit 1,000 pala ang propesiya dito, na mga propesiya na natupad na. Ito naman sa New Testament ay mahigit 500 ang natupad na, mahigit 500 ang nakasulat na propesiya sa Biblia. So ito unti-unti na yang natutupad tulad ng pagtuyo ng Ilog Euphrates, pag ulan sa ibang lugar, pag ulan ng dugo, paglindol ng malakas, giyera, COVID-19, mga salot, mga sakit na mga dito galing sa ibang lugar. So tayo lang din ang ganyan. Hindi yan kagustuhan ng ating hindi yan tinatawag, hindi yan kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. So sila at mga tao ang gumagawa ng sarili nilang kapahamakan. So gira sila, gumawa sila ng itong mga nagtitesting sila ng yung mga scientist, nagtitesting sila ng mga mga bomba diyan, yung mga mga eksperto diyan sa mga medisina, nagtitesting sila ng mga hayop na ito na nga nagkakaroon ng COVID, ng mga ganyan, kasi ito palang hayop na ito ay may sakit, tapos nahawaan na tong isa, yan nagkahawa na ang sakit. Kaya hindi yan kagustuhan ng ating Panginoon. So ang ating Panginoong Diyos ay katahimikan at kasaganahan. Ating Panginoong Diyos ay hindi siya gusto na mapahamak tayo. Kaya nga ginawa niya itong mundo na napakaganda nung una. Ginawa niya itong mga tao na hindi robot. Hindi sila robot, may sarili silang pag-iisip. Hindi sila ginawa na hindi katulad ng robot na kapag gumawa tayo ng robot ay kinokontrol natin sila. So tayo ay hindi tayo kinokontrol ng ating Panginoong Hesus. So tayo may free will tayo, may kalayaan tayo para makapag-isip kung ano ang tamang gagawin natin sa ating buhay. So yan lang, maniwala ka lang sa ating Panginoong Hesus, sa Diyos Ama. So magsisi kasi yung kasalanan, at ayan na, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw. So huwag kang hindi ko naman sinasabi na i-perfect mo talaga itong 10 commandments. So meron namang may katotohanan ba itong na sabi-sabi nila, may katotohanan ba itong huling tatlong propesiya na nakakatakot? Okay, so ito na nga, at ibinuhos ng anghel ang kapitong mangkok, at lumabas itong mga balang, o mga halimaw, mga salot, mga halimaw na galing sa Hades, itong mga balang na galing sa Hades,
at itong mga salot nga, mga sakit nga, mga insekto. So inutusan sila ng Panginoong Diyos. Kaya ito nasa Revelation na to. Inutusan sila ng ng Panginoon ng Diyos na itong targetin nila tong mga taong ito, paparusahan nila para magtanda itong mga taong ito na hindi naniniwala sa Diyos Ama at naniniwala sila dito sa Antikristo. So itong mga balang, mga halimaw daw na mga taong nakasakay ng kabayo na napaka-weird. So sobrang weird talaga. Nakita ko sa picture sa YouTube mga kapatid. Sobrang weird talaga ng mga nakakatakot talagang itsura. Hindi ko alam kung mangyayari nga ba ito sa Revelation, sa huling mga araw. So ito nga sila ay hindi sila pinahintulutan na inutosan sila ng Diyos Ama na wag sirain ang mga punong kahoy, ang mga halaman. So ito talaga, target talaga nito ang mga taong makasalanan at nagpatatak ng halimaw sa kanilang noo, 666. Kasi nandito na, naniniwala na sila sa Antikristo eh. So papahirapan sila ng 5 buwan. Papahirapan sila ng papahirapan at 5 buwan at sabihin na nila ito na gusto na nilang mamatay, pero lalayuan sila ng kamatayan. So ganyan ang makapangyarihan at ang ating Panginoong Diyos, at ganyan ang galit niya sa mga taong makasalanan talaga na hindi naniniwala talaga sa Biblia, lalo na sa Diyos. So ang mga sa panahon ngayon, grabe na talaga ang Biblia, pinupunit na nila. Ang Diyos Ama natin at Panginoong Hesus, minamak na nila, ininsulto na nila. Ganyan, pinagtatawanan na nila. Ito nga hindi ko nga alam kung itong video ko ay pagtatawanan nila ito. Hindi ko nga alam. Basta ako, nagbablog lang ako dito. Sinasabi ko lang ang katotohanan. So, hindi ako pastor, hindi ako pare. Nagpe-preaching lang ako dito para sa aking vlog, para sa aking channel, para sa aking na binabalaan ko lang itong mga tao, at para sa aking channel talaga na mag-grow up talaga ang aking channel, na lumaki talaga ang subscribers at viewers. So ngayon mga kapatid, at ang hari ng Babylonia ay pinainom ng mapait na alak na kopa ng ubas at ang mga tao. So nagsisigawan na sila na gusto na nilang mamatay, pero lalayuan sila ng kamatayan dahil grabe na, ang sakit na ng dinanas nila. At ang itong panghuli ay ang lindol. Sa sakit ng dinanas sila sa mga halimaw, itong mga balang, itong mga taong nakasakay sa kabayo na weird talaga, at meron pang mga insekto at mga sakit, mga virus. So itong panghuli ay itong lindol. So itong lindol mga kapatid, itong lindol ay ito nga tinatawag nilang the big one. Itong napakalakas talaga na lindol na kaya raw hatiin ang mundo. Lahat ng kontinente, lahat ng pulo sa mundo ay hinati niya sa sobrang lakas ng lindol. At ang mga bundok ay mawawala. Kaya at pagkatapos niyan, doon na bababa ang ating Panginoong Hesus para maghukom sa mga makasalanan. So bubuhayin niya itong mga patay na naniniwala sa kanya dati. So bubuhayin niya ito, at ibubukod niya itong mga makasalanan at itong mabubuti na namatay sa kanya noong una. Kaya mga kapatid, yan lang ang ko sa iyo. So atong langit, napakaganda mga kapatid, napakaganda. So nakikita ito nakasulat ito sa Bible, na nakita ito ni Propeta Daniel, na itong vision niya, itong sinabi ko kanina, at nakita niya ito ang langit na purong ginto. So napaka kaya sana wag na tayong gumawa ng kasalanan habang buhay, kasi hindi yan gusto ng Panginoong Diyos eh. Lalo na kapag gumawa ka ng kasalanan tapos hindi ka nagsisi,
hindi ka pa naniniwala sa kanya, hindi ka pa nagsisi, wala talaga, maiimpyerno talaga. So doon ka muna ilalagay sa Hades. Doon tutorturin ka doon ng mga halimaw doon. Ito, pag itong Hades, napakasakit na to. Sobrang hirap dito, lalo na kaya doon sa dagat-dagatan nga po, sa impyerno. So grabe, hindi natin yan hindi natin yan makakaya mga kapatid. Kaya kahit nga ako makasalanan din ako, pero gusto ko na pinipilit ko talaga na ayaw na talaga akong gumawa ng kasalanan. So tulong sa mga mahihirap. So wag nating babantayan tong mga taong itong nagtatrabaho ng na mga marangal. Wag natin silang pagtatawanan ang mga mahihirap. Tulungan natin sila at magdasal tayo na sana humaba ang ating buhay. Yan lang po mga kapatid, para ikaw ay mapunta ang kaluluwa mo sa langit, kasi napakaganda ng langit mga kapatid. So, hindi niyo lang alam. Ito nakikita natin sa video, napakaganda, purong ginto, mga kristal na ginto. So mga ang Diyos Ama talaga ang gumawa dito. So video lang ito, video lang. Lalo na kaya kung talaga personal mo na talaga ito makikita. So kung hindi mo dito na experience ang mansion dito na purong ginto, na titatapak-tapakan mo ang ginto dito sa ating mundo, doon sa langit, mai-experience mo doon. So yan lang po mga kapatid, ganyan kabuti ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesus. So ginawa na niya itong mundo na napakaganda. Sana ingatan natin at sana wag na tayong sa mga makamundong bagay, mga bisyo, babae, pera, sugal, lahat ng mga makamundong bagay. So focus lang tayo, kahit na tayo ay mahirap lang. So sa isang araw nakakakain din naman tayo sa tatlong beses. So nakakatulong tayo sa ating pamilya kahit paano naman. So ganyan lang, hindi tayo magbabalak pa na napakataas. So kung gusto talaga natin umasenso, so diskarte sa buhay. Huwag tayong manloko ng kapwa. Huwag tayong magnanakaw ng sa bangko. Huwag tayong pumatay para lang sa pera. Kaya kahit huwag tayong manloko, kasi inaapakan natin ang dignidad ng tao, ng karapatan ng isang tao para mabuhay ng tahimik. Kaya yan lang po mga kapatid ang aking preaching ngayon, at medyo mahaba-haba na ang preach natin ngayon. Ako po si Dexter, at mag-iingat po kayo palagi dyan, at laging mag-pray kay Lord para iwas sa aksidente at iwas disgrasya. So maraming salamat po mga kapatid sa inyong panonood, at happy Sunday sa inyo. Salamat, good luck po, at mahal ko po kayo lahat. Paalam po, magkikita-kita po tayo sa next video ko.